Magandang araw. Ngayon ay magsasagot tayo ng isang problem about sa kinetics ng pulleys para sa ating subject na dynamics of rigid bodies. So the pulleys shown are weightless and frictionless. Find the acceleration of block B and block A. Find the tension in the cable supporting block B. Yan. So narito yung ating figure ng ating pulley system. So paano ba natin sisimulan yung pagsasagot ng mga ganitong klaseng problem? So bago tayo mag-proceed doon sa mga free body diagrams na ginagawa natin sa mga kinetics ng mga ah, previous problems na available sa atin, sa pulley system, we have to make sure kung ano ba yung klase ng motion na meron tayo. So meron tayong constrained motion dito. So meron siyang specific na galaw lang. So kailangan lang natin malaman muna kung ano ba yung relationships ng ating movement. So for example, ang ibig ko sabihin dito, so itong mga blocks natin maaari siyang tumaas or ang possible movement na lang is up and down samantalang ganun din yung ating block A and block B. Pero ngayon, so yung ating system, baka ang una nating maiisip is parehas lang yung kanilang bilis. Pero dahil sa may configuration ng system na ito, eventually makikita natin na hindi pala parehas yung acceleration at velocity nilang dalawa. So, para malaman yon, kailangan natin mahalaman muna yung relationship na to. So, ang first na kadalasan natin ginagawa is mag-proceed tayo sa paggawa ng tinatawag nating datum line. So, yung line na to, commonly, nilalagay natin sa center ng isang pulley. So, meron lang din tayong isang datum line kung ang motion natin ay pang up and down. So, lahat ng up and down, meron lang isang datum line. So, kung left and right yung ating motion, isa lang din yung datum line para doon. So, kung meron tayong both left and right at up and down, so meron tayong dalawang pwedeng maging reference line. So, yung line na to, ginagamit siya to determine yung iba't ibang measurements na magagamit natin for the solution. Ayan. So, ang next natin na gagawin is yung identify natin yung parts ng ating cable na hindi nagbabago yung kanilang measurement. So, kahit gumalaw yung ating ah, mga blocks. So, for example dito, so in-indicate ko na itong S1, S3, tsaka S2 na yan. So, mapapansin natin kahit ah, tumaas, kahit bumaba, yung mga blocks, mapapansin natin palaging meron tayong cable na ganyan yung measurement. So, next natin dito is alamin naman natin yung mga variable na measurements natin. So, for example, ito yon. So, alam natin na pag nagkaroon tayo ng movement dito, so ito hahaba yung SA na tinatawag natin. Then yung SB maaaring bumaba. So, ibig sabihin, once na nagkaroon ng motion, magbabago yung measurements na to. So, hinanap natin yung mga measurements na to, yung mga constant measurements, yung mga variable measurements. Pwede nating hanapin yung tinatawag nating total length of rope. So, yung length of rope kasi yung unang measurement na pwede nating malaman bago yung kanilang motion. Yan. So, for the length of cable, meron tayong S1, yan. Then SA, then S2, then SA ulit, S3, then yung SB. So, hinanap natin yung length ng cable kasi ito ay makonsider nating displacement and distance. Kasi once sa derivative natin to with the respect of time, so yung distance, maaari siya maging velocity. Yan. So, papansin natin, once sa derivative yan, so lahat ng constant, yung hindi magbabago kahit na gumalaw or kahit magbago yung position yung ating mga blocks. So, gumalaw siya with respect to time. So, yung mga yung length, hindi naman nagbabago. Yung S1, hindi rin. S2, S3. Kasi lagi tayong may ganyang measurement kahit ano yung movement. Pero yung measurements tulad ng SA, SB, nagbabago yan. So, ito lang yung magkakaroon ng meron tayong velocity with respect to time. Then, pwede pa natin silang pag-combine maging 2VA plus BB. And then,
meron na tayong velocity, then if we differentiate ulit, makakuha naman tayo ng acceleration. Yan. So, meron tayong 2a plus ab. So, ito yung first part ng ating calculation is para malaman lang na meron tayong ganitong relationship. So, meron tayong negative 2, acceleration ng A is equals to AB. So, ibig sabihin to, habang maaring, for example, tumataas yung ating B ng, for example, meron siyang acceleration na 10 meters per second squared. So, yung A naman natin ay may equivalent na negative acceleration, negative 5 for example, negative 5 meters per second squared. So, ibig sabihin lang, doble yung magiging bilis, yung pag-accelerate ng B natin compared sa A. And yung negative sign, tumutukoy ito na opposite yung direction ng kanilang acceleration. So, tandaan natin yung relationship na to kasi magagamit natin to mamaya. So, once malaman natin yung relationship ng ating motion, so maaari na tayo mag-proceed doon sa ating free body diagrams. Yan. So, ang una nating kukunin dito siguro is yung body A. Yan. Yan. So, pag sineparate natin tong A natin, yan. So, ito yung magiging measurement natin. So, ang common mistakes na nagagawa pagdating sa pagsasagot ng pulley system is kapag nag-assign na tayo ng sign. So, ngayon, ang isa sa mga procedure or isa sa mga technique, ano man tawag, isa sa mga approaches para hindi malito pagdating sa sign is kino-consider natin yung tinatawag na the tomb line. So for example, ito yung figure natin, ito yung block A natin, then pwede na tayong maglagay also ng tinatawag nating the tomb line. So ngayon, ang purpose niyan, so lahat ng away, yung direction sa datum line is magiging positive. So kung ito yung datum line natin, so pagpalayo sa kanya, positive. Then pagpapalapit sa kanya, negative. Ayan. So ibig sabihin, bumababa papunta sa datum line yung measurement. So nababawasan. So ibig sabihin, negative. So yun na lang isipin natin na way. Then pagpalayo yung direction ng arrow sa kanya, magiging positive. So for example, nag-summation tayo ng forces. So ito medyo alam naman natin. And then dahil ito ay dynamics, alam natin na hindi balanse. So magkakaroon ng movement. Yan. So meron tayong resulting mass times acceleration. So ngayon, yan. So meron tayong summation ng forces, mass times acceleration equals sa negative TA. So naging negative yung ating tension ng A kasi pataas siya papunta sa datum line. So meron siya negative. And then yung papalayo sa datum line natin ay magiging positive, yung weight ng A. And so yan yung ating approach na pwedeng gawin para hindi tayo malito pagdating sa sign configuration. So next, meron pa tayo ulit sa B naman. Ito. And so similar din yung case natin. Magiging ganun din yung ating equation. So negative pagpapunta or yung arrow natin papunta sa datum line. And then positive pag siya ay palayo. Ayan. And so yan yung magiging ating approach. So next natin, and so substitute natin yung mga values dito. So ang goal kasi natin dahil may dalawa tayong equation, hanggat maaari, kailangan yung mga equation natin ay maging dalawa lang yung unknown. Pero currently, wala tayong acceleration ng A at yung tension ng A at tension ng B. So, we have to configure muna yung ating equation. So, dito sa unang equation natin, pwede natin gamitin itong ating pulley. So, mapapansin natin, yung tension ng A natin, so ito yung, kung isa-separate natin yung pulley na to, yan. So, mapapansin natin na meron tayong dalawang or meron tayong single cord
na nakasupport sa kanya ng twice. So, meron tayong TB. So, ito yon. Yan. And then, yung ating tension ng A, separate yan na cable. So, ito yung kanyang mag-iitsura. So, ngayon, pwede nating malaman dito na meron tayong relationship na yung dalawang TB ay equal sa isang TA. So, pag sinubstitute natin yan, ayan. So, meron na tayong 2 TB dito. So, yung mass, ulit, pwede na, lagi natin tatandaan. So, kung given yung weight, so dito, given ang weight na 300 Newton. So, to determine the mass of the block, we just have to divide it by the gravity, which is 9.81 meters per second squared. Then, kaya ito yung kanyang naging mass. Then, meron tayong 300 Newton as the weight. So, dito naman sa kabila, so direct substitution na lang. Yan. So, meron na tayong dalawang equation. Pero kung mapapansin natin, meron pa din tayong three unknown. So, TB, A, acceleration ng A, at acceleration ng B. So, dito naman papasok yung previous equation na ginawa natin mula dun sa pag-analyze ng motion natin. Na kung saan, nakakuha tayo ng relationship na negative 2 acceleration ng A ay equal sa AV. So, ibig sabihin, pwede ulit natin siyang i-substitute sa kahit alin ditong part ng equation para maging dalawang equation and dalawang unknown na lang. Ayan. So, dito, yung AB natin, ayan. So, sinubstitute natin tong negative 2 A, acceleration ng A, based dito sa ating function. So, ngayon, mm, meron na tayong 2 equations and 2 unknown. Ayan. So, mas madali na yung magiging process natin. Ayan. So, ito na yung equation natin. So, siguro i-modify nila ng konti para yung form niya. Ayan. So, nilipat ko lang sa left-hand side, ito negative 2TB para maging positive. Ayan. So, 300. Ayan. So, ito yung magiging form niya. So, ganun din dito, nilipat lang sa kabila. Ayan. So, ngayon, ang missing na lang natin, TB, acceleration ng A, TB, acceleration ng A. Ayan. So, meron tayong system of equation dito at hindi ko na ituturo kung paano solve yung system of equation, pero kung gusto natin, meron ding madaling paraan tulad ng paggamit ng ah, calculator natin. So, meron tayong mode na equation doon at yun yung pwede natin gamitin. So, lalabas eventually doon sa ating answers. So, kapag sinolve natin yan, so meron tayong TB na 163.6364 Newton and then yung acceleration ng A na negative 0.8929 meters per second squared. Then next is meron tayong 1.7836 meters per second squared na AB na lalabas. So yung sign natin, nag indicate lang siya na negative yung ating magiging or na opposite